Ako, si Virgilio S. Almario, ang tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Malugod naming inihahandog sa inyong lahat ang programang Buhay na Buhay. Panahon na para lalong suriin ang tunay na yaman ng lahing Pilipino. Isang lahing binubuhay ng 8 kultura. Ang bawat isa'y mayaman, malalim, may sariling pag-iisip at pananampalataya. Kultura'y buhay na buhay sa buhok ko nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay sa buhok ko nananalaytay. Nagkakaiba ngunit nagkakaisa. Ang bawat isa, buhay na buhay. Pa sa paniniwala sa diwata na kinalaunan, bli ang nahaluan. Isang kulturang patuloy na lumalaban para sa mga karapatan ng mga mamamayan, ng mga mahihirap at inaapi. Sakop at pilit na pinaririnig sa lipunan ang daing ng mga magsasaka at manggagawa, ng mga katutubo, ng kababaihan at kabataan. Isang kulturang masigla at maingay, mapusok at di mapakali. May kapangyarihang mangusig, manggising, magpamulat. At tulad ng ibang kulturang ating sinusuri, ramdam ang puwerso nito sa lahat ng sining. Naniningas, biglang umaalab, patuloy na tumutupok sa mga panukala ng isang lipunang natatakot, magtanong at nagbubulag-bulagan. Ito ang kultura ng pamumuna at pagtutol. Noon pa man, hanggang ngayon, buhay na buhay. Pambansang Minorya! Kaisa na kaisa, lumalaban! Pambansang Minorya! Professor Jun, yung kultura ng pagtutor o pamumuna ay sakop ng iba't ibang panahon sa ating kasaysayan. Yung panahon pa ng Kastila, panahon ng Amerikano, kolonyalismo, pati panahon ng mga Hapon. No? Paano po ito nag-ugat at paano ito pinamalas nung iba't ibang panahon ng ating kasaysayan? Noong panahon kasi ng Kastila, sa umpisa, tinuro sa atin ng relihiyon para maging mas unurin. Tama naman yun kasi talagang kailangan matakotin sa Diyos, pero kung minsan ginamit yun para patahimikin ng mga Pilipino at hindi protesta. Pero sa katagalan, nakita ng mga Pilipino na medyo abusado na yung pamamahala ng Kastila. Kaya nagising yung kamalayan nilang panglipunan at pinanala yung mga pag-aabuso at nagkaroon ng mga rebellion. Mula nung dumating ang Kastila rito, wala pang 100 taon sila narito, marami ng mga rebellion. Kaya yung buong 333 years ng pananakop ng Kastila, halos araw-araw yun merong protesta. Sa sining biswal, ilang pangalan ang natatanyag. Inilalarawan sa kanilang mga obra ang katotohanang di maikubli ng panlabas na kariktan at maamong kagandahan na kadalasay hinahanap natin sa mga painting. Ilan sa mga pintor na nakilala sa kanilang social commentary sina Danilo Dalena, Antipas del Otavo, Edgar Talusan Fernandez, Renato Habulan, Nunelucio Alvarado, Elmer Borlongan, Jose Tense Ruiz at Manny Garibay. It's really a caricature norm usually of politicians. Basically just a general statement about the state of being
incomplete, disempowered. It's just a device basically I employ to revive interest in historical figures, especially nowadays where a lot of people are losing not just interest but have actually become oblivious to history and their significance, yung ganon. Malalim ang mga mensahe sa painting ni Garibay. Sumasalamin sa kritikal na pamumuna na bunga ng kanyang sariling filosofiya. Protest art, is this meant to be destroyed or i-suppress dahil yung mga nanunungkulan ay ayaw nilang lumaganap or kumalat ito, burned, discarded, or dapat bang panitiliin din ang protest art? Meron kasing protest art na talagang minadali para lang mapakita yung mensahe at hindi maganda, walang aesthetic quality yung pagkakagawa. Pero kuminsan yung mga issue na pinapalabas nila sa mga protesta, ay talagang issue na hindi namamatay. Kagaya ng korupsyon. Palagi namang mayroong korupsyon. Kagaya ng gender issues, hindi naman namawala yan. Kaya yung mga ibang kakantay tungkol sa babae, no? Babae ka, kaya paglaban ng karapatan, yan hindi naluluma yan. Kaya Universal themes of protest art. Universal themes ng protest. Hindi namamatay yan. Palaging nandyan. Iwinawagayway na placard na may galit na mensahe o mga higanteng effigy na pinaparada sa lansangan at sinusunog. Ito lang ba ang uri ng protest art? Isang art exhibit na ginanap sa may UP Diliman ang nagpamalas ng iba't ibang panukala at bisyon ng mga visual artists. Sa exhibit na pinamagatang Dissident Vicinities, makikita natin na hindi lamang painting ang maaaring medium ng pamumuna. Sakop na dito ang installation art, assemblage, at electronics. Ang bawat isang artist may kanya-kanyang pinaglalaban o nais ipahiwatig. Normally when you say protest art, people think it's an effigy or it's a placard, but that's one thing we'd like to debunk. When you're part of a movement, you have to create culture and cultural artifacts throughout the whole year. And it's not just a protest, although a protest action is a high form of action. But organizing is talking to people, living with them, coexisting, teaching, learning. And all of these processes have their own artifacts and byproducts. And this show really shows that. You know, Bayan, traditionally, during SONA or the State of the Nation address rallies, we usually make effigies. Effigies that will be paraded on the streets and will be burned at the end of the day. It's basically a negative image. But this time, it is not a negative image. It is not a face of a president. It is not based on the personality of the administration. So it has a new face. And the idea is that how can we portray or how can we show the people's agenda or the people's desire for change in a visual artwork. Eventually, we came up with the idea to make 6 panels, each representing a major theme in the people's agenda, namely the six themes being national industrialization, genuine agrarian reform and agricultural development, sovereignty, national sovereignty, people's governance, peace and human rights, and a progressive social policy. Eventually, during the production, we named it Portraits of Peace because these are the pictures of the people's desire for change, which will be the basis for a just and lasting peace. Kultura'y buhay na buhay. Kultura'y buhay na buhay. Pelikula at dula, mga sining na agad-agad umaani ng reaksyon sa salita ngayon. Madali kasing ma-engage ang mga manunood sa kwento at biswal, higit sa lahat sa pagganap. Ilan sa mga pelikula na naging klasiko na ay ang Sister Stella L. at Batch 81 ni Mike De Leon, Sakada ni Ben Cervantes, Manila by Night ni Ishmael Bernal. Sa lahat ho ng mga medium na ito, anong tingin mo ang pinaka-epektibo? Or should we even compare?
Hindi dapat Palagay ko lahat sila epektibo, may kanya-kanyang audience yan. Iba ang naapektuhan ng kanta kaysa sa kasi iba yung mahilig sa teatro. Yes. Iba yung nanonood ng pelikula. Sa pelikula, palagay ko napaka-epektibo rin ng pelikula. Kaya lang, mahirap gumawa ng pelikula na sa pagtutol kasi medyo magastos. Pero sa pintura, sa panitikan, sa kanta, mas madaling maapalaot. Sa mga obra ni Direk Brillante Mendoza tulad ng Marosa, nasasalamin ang mga napapanahon na issue. Ngunit malaki rin ang naibabahagi ng estilo at lengguwahe ng isang direktor. Dito nakikita kung paano nagkakaisa ang script, ang pagganap ng mga artista, at biswal na lengguwahe ng isang direktor upang ipahayag ang kanyang saloobin. Na-inspired ako dito sa kwento na to siguro 5 years ago bago ko siya ginawa kasi isa siyang kwento na dapat malaman ng mga Pilipino kasi nangyayari siya. Ang gusto kong malaman ng mga ating manonood sa pelikulang ito at gusto kong ipahatid sa kanila ay yung mga bagay na mag-uudyok sa ating pag-iisip na magkaroon ng critical thinking. Na malaman natin ano ba yung tama at ano yung mali. As a filmmaker, naniniwala ako ang pwede lang naming magawa ay magkwento ng katotohanan. Hindi para mag-preach at hindi para sabihin sa tao na ito'y tama at mali. Kaya karamihan ng mga pelikula ko, nagtatapos siya sa isang katanungan, nagtatapos siya sa isang bagay na mag-uudyok sa ating pag-iisip na ano ba ang tama at ano bang mali. Kung ako nasa sitwasyon niya, ano ang pwede kong gawin, anong magagawa ko. Matagal ng bahagi ng mga rally ang teatro ng lansangan o street theater. Pagamat nakaangkla pa din ito sa disiplina at teorya ng teatro, ibang-iba ang entablado at ang sitwasyon ng pagpapalabas. Iba rin ang manunood at ang kanilang inaasahan. Tinitingnan namin siya bilang teatro ng bayan. Kasi sinabi ng founder namin, nung buhay pa siya, sabi niya na kung pangit yung nangyayari sa reality, pangit din yung dapat na ipakita namin. Yung pagiging teatro ng bayan siya, nagpapahayag siya ng mga sigaw ng masa. Kung ano yung experience nila, yung mga pagtatanghal namin, hindi lang siya focused on students. Focus din siya sa iba't ibang sektor ng lipunan. Yung mga magsasaka, manggagawa, tapos urban poor. Sa pagtatanghal namin, na ipapakita namin yun. Kasi naniniwala kami na yung theater ay hindi lang siya bongga na production, na ang tanging aim ay mag-entertain or maging escape ng mga tao. More than anything, theater siya na nagpapakita kung ano yung nangyayari talaga sa lipunan. Saan ba napunta ang bunsong naligaw? Nasumpungang landas, walang nag-iilaw. Ang panitikan ay may matagal na kasaysayan ng pamumuna at pakikibaka. Sa panahon ng social media, masasabi natin na mas madaling ilahad at ipalathala ang mga tula. Agad-agad rin dumarating ang mensaheng nais ipaabot sa mga mambabasa. Masasabing ang kapangyarihan ng tula at panitikan ay lalong pinalalakas ng malawak na sakop ng cyberspace. Ang tula, sinasabi nila, ng mga bago, luma na raw yan, ako, napaka out of place. Kaya nga nakaisip na sila ng spoken word, di ba? Nakaisip na sila ng rap. Pero ano ba ang pinagbasehan niyan? Ang pinagbasehan niyan, tula. May rhyme, may meter. Wala na raw ang tula. Hindi ako naniniwala. Dahil meron tayong pinanggalingan. May paghuhugutan ang tula sa ating sibilisasyon, sa ating pagiging Pilipino. Mauso ang cellphone nang ako'y talagang everyday gumagawa ko ng tula. Gusto ko maunawaan, hindi ko pinipintasan ang nangyayari. Gusto ko maunawaan ng mga tao na pag-iisipan mo, bakit nagkaganon? Anong pinaka mabilis maimpluwensya ang mga tao na mas madaling magkumbinse pag yun ang medium na gamitin? Palagay ko yung mga kanta. Kasi madaling makarating yan. Mass medium. Maski sa mga rally, nandiyan yan eh. Madaling kantahin, madaling awitin. Pero alam naman natin na hindi palagi negatibo ang pagtutol eh. Kagaya ng mga alternatibo na pamumuno ni na Joey Ayala. Yes. Ni na Grace Nono. You would consider that protest music? Protest yan. Pero magandang dating.
At pinakikita yung mga values na magaganda. Ano naman yan? Hindi kailangan pangongontra palagi Hindi kailangan or pangongontra pagtutol. palagi. Maari din parang pinapaangat ang mga mahalagang values. Exactly, oo. And you would consider it pa rin kultura ng pamumuna. Pamumuna pa rin. Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak isang mundo, karaniwang tao... Yung term na bagong lumad, na-coin ko yan nang iniisip ko yung mga aktivista. Na-strike ako, bakit sa protesta, bakit mukhang Red China? Red flag. Wala ba tayo, kahit ba sa protesta, wala tayong sarili natin? Ganyan yun na sa isip ko noon. Siguro ang mga problema ng lipunan, masosolve lahat kung ang tingin natin sa sarili natin ay katutubo. Kailangan natin maging bagong lumad. So it's the sense of being dependent, interdependent sa society at saka dependent sa environment. Ang isang artist na katulad namin, manunulat at manunugtog at mga awit ng aming mga isinulat, dyan lang namin napapalabas yung pagtutol namin. Parang it's one way of communication positively through music. So doon lang namin na-express yung aming damdamin through our songs. Pati na ang mga ilog natin. Kultura'y buhay na buhay. Kultura'y buhay na buhay. Mga awitin na may kargang malalim na saloobin, namumuna ng mga katiwalian sa ating lipunan. Sa tinig ng mga awit, ang mga mapapait na puna, at ang mga matayog na pangarap para sa ating bansa ay nagiging isa. Paano naman kung ang mismong mga naaapi ang magsalita? Paano kung ang kanilang mga kulturang niyuyurakan at pilit na binubura ng militarisasyon at kahirapan ang mismong maging paraan ng protesta? Sa naganap na lakbayan ng pambansang minorya, sinusulong ng mga IP ang kanilang protesta. Ang kanilang pakikibaka para sa sariling pagpasya at makatarungang kapayapaan. Isa sa mga dumalo ay anak ni Makliing Dulag, ang Kalinga na naging boses ng kanyang tribo. Nang labanan nila ang Chico River Dam Project na aanod sa kanilang ancestral domain. Si Makliing Dulag ay pinaslang noong dekada 80. Tinuturing siyang isang martir. April 24, Irabi'i, 1040, itata. Di nga oras nga 1040, daytoy military tinugtog da jay balaymi. Itata nagriing jay amami, kuna na nga balin nga agdutong-tong to itatata Rabi'i, intunu agsapata, nakalawlawag ken aduti tao. Itata ti inaramid da kanyana, kahit da kumanga irwar isuna ket anak kahit nga nirumor di balay. Itata ti inaramid ti soldado, pinaltugan dan. Ang mga katutubo, pansin namin na pag nagkakaroon ng salubungan o bahaginan, halimbawa tulad ngayon, lahat ng mga rehiyon uulat sa kanilang kalagayan, ang dami talagang commonality. Bagamat siyempre may pagkakaiba, pero we have common aspiration. And our common aspiration is our right to self-determination, our culture and identity. Bilang mga katutubo, ayaw naming mawala yun eh. So ito isang kultura na mahalaga sa demokrasya, nakakatulong sa governance, sa gobyerno. Nakakatulong talaga sapagkat mayroong official na nagiging complacent o kaya hindi nila napupunan, mayroon palang kakulangan. Kaya mabuting pinapakita na rin. Mismo nga yung titulo ng ating kultura ng pagtutol o kultura ng pamuna, meron nga nagsabi sa akin, bakit kailangan mo negatibo? Bakit kailangan pagtutol? Hindi pa pwedeng culture of social concern para medyo positibo ang dating? Pwede rin. Sabi ko, pwede rin naman. Kaya lang, medyo mas nakakatawag ng pansin yung kultura ng pagtutol. Hindi mapagkakaila na ang mga sining ng kultura ng pagtutol at pamumuna ay patuloy na umaalab.
Ngunit sining pa rin ito kung tutuusin. Propaganda lamang sa pananaw ng ibang naniniwala na ang sining ay walang konkretong maidudulot sa paglunsad ng pakikibaka. Ngunit, noon pa man o ngayon, ang sining ay mahalagang kaakibat sa pakikibaka. To me, I don't know what it was that animated the people to unite in protest. But talagang basically, merong okay sa Pinoy eh. At would you believe na entire families ready to give up everything, their lives for the motherland. Yan ang kailangan mapanumbalik natin. We were then asking what we could do for the country, not what the country could do for us. Kadalasan sa aking trabaho, narinig ko ang salitang leftist, aktivista, radikal, mga salitang naglalarawan sa mga Pilipinong patuloy na nakikibaka para sa kanilang paniniwala. Aminin man natin o hindi, ang mga salitang ito ay may kasamang paghuhusga, may bahid ng takot, ng kaba, at minsan pag-aalinlangan. Ngunit, sa mga sining na sinuri natin, hindi political ideology ang nanaig. Para sa akin, mas tumatanim sa aking utak at puso ang kanilang idealismo, ang kanilang adikain na gawing mas patas at makatarungan ang mundong ginagalawan natin. Higit sa ideolohiya, nararamdaman ko ang pagkatao na kinakailangan ng kahit sinong Pilipino upang patuloy na itayo ang isang bansa na kung saan ang lahat ay may lugar, may kontribusyon, may paninindigan. At dahil mahalaga ito sa ating lahat, lalong uusbong ang kultura ng pagtutol. Sa puso natin, buhay na buhay. Sayang tulay sa ating buhay. Pa sa paniniwala sa diwata na kinalaunan, bli ang nahaluan ng mga paniniwala ng mga dayuhan.